Good day mga ka-soil bait. Si Lucas again. Pinalitan ko din yung pangalan ko. Nilagay ko na Auriel Lucas or Oriel Lucas. Kasi alam ko yun yung alam niyo. So ito na yung project namin. Almost done. Nasemento na yung statue ni Mama Mary. We're trying to find out ano yung best na pwede namin i-include part of the design. So we're still looking for white stone. Medyo kulang yung aming binigay ng anak kong stone, kaya in the process. Tapos lalagyan namin ng clear resto oleum, yung yung mismong image to protect from rain, sun and snow. So hindi pa little by little, while trying to make it as beautiful as possible. So, yan na yung mga ka-soilmate. Medyo almost done. Before September 8, hopefully, maayos na to. Yan. So, nandito ako sa backyard. It seems like it's fall. Pero ang officially, usually, on the 21st of September, yun ang yung officially fall na dito sa British Columbia, Canada. So, yon. All over Canada actually. So, marami na sa mga plants ko ang turning yellow ang kanilang mga leaves, like this one. Yung aking isang plant nag-start na. Kala ko mukhang patay na, pero I was reminded nga pala almost all plant will turn yellow. Yung mga leaves. Ito, yung aking periwinkle at this side, mukhang talagang fall na. So, ito yung aking succulent garden. Yung husband ko naglagay ng mga miniature homes. Cute nga eh. So, yan. Ganyan. So, yung aking hydrangea still surviving. And this one, nagkaroon ng pink flowers. And this one, another kind of succulent. Easy to grow, resistant to rain or shine. Ito, this one. Yan. Chicken and hen, another type. And then, ito, namulaklak yung isa sa mga succulent ko. And then, ito, talagang, yan. Parang creeping Jenny pero succulent type. So yan, so far so good. Yung aking sili, pepper, white or green pepper. Ayan, dami talaga namang hinagis ko lang yan when I cook apritada. So nilagay ko yan sa sili. Dumami, so marami na. Pwede ko na nga ako magtinola eh. So, yan ang aking Yung rose ko biglang nagbunga ulit, namulaklak ulit, oh. Tignan nyo, pumpon, oh. Yung malapit sa Mama Mary. Namumpon. Actually, hala ko, wala na nga yan eh. Pero, 2 days after we build the grotto, naglabas yung mga flowers ng roses na pink. Yan, siguro happy siya when we place the grotto there. Okay? So, yan. Ito evergreen to. For sure, hindi na to mag-yellow kasi yellowish na siya. Okay? Wala pa rin namimitas ng aming grapes. Kasi parang wala. Ito yung periwinkle. The periwinkle, ayan, may flowers pa siya. Periwinkle na exposed sa sun, yung direct sun. Nagkakaroon siya ng small, tiny purple plant, flowers. Yan. So, etong aking autumn joy, na-mention ko to last time, now turning pink and then it will become maroon in the middle of autumn. Kaya sinasabi siyang autumn joy because during autumn, makikita mo very striking yung kanyang color. No? Ang daming bee, nagsasak ng nectar because matamis yata ito eh. So, ang daming bee. Yung aming, siguro sila. Nakakatakot yung bee, no? Kaya lang,
siya yung nagpapaganda ng garden natin, tsaka kaya tayo maraming vegetable and fruits dito sa BC because nandito yung maraming honeybee. Yung honeybee na mga farm, honeybee farm, marami dito sa amin. Especially sa Langley and Surrey. Yan ang where the honeybee farms are located. So yung aking strawberry, yung kinuwento ko last time. So that's all for now, folks. And nakapag-collect na ako ng mga tuloy natin, folks, yung aking husband continuously trying to create some additional decoration. Nakalagay dun sa in God nothing is impossible. With God nothing is impossible, which is true, no? Yan. Ito, this is ito pwede itong, this is a Japanese, another Japanese kind of plant. Kasi ang dami nila yatang donation sa BC, itong Japanese. Marami silang binigay ng mga plants sa Canada, yung mga seedlings. Kaya halos pag pumunta ka sa mga nursery, Japanese something, Japanese conica, Japanese and Papa, how do you term that? What is the name of the Unimus? Yan. So, yun. So far, ito, nagte-turn na siya ng, ayan, nag-i-start na maging brown ang kanyang leaves. So, nag-sweep ako, nag-walis ako dito sa yard, nakakalahating, drum ng dried leaves, starting na to fall. Ang maganda dito, yung big cedar tree namin at the back, yun, lalaglag dyan, yung parang mga fruits niya, or brown flowers, sabi, parang very dry. Yan ang bumabaksak, yan ang nagpaparami dyan sa deck. Kaya winalis ko para maklear naman yung deck namin. So, yan, kita nyo, tinamad na yung aking mga apo maglaro, nandun na sila sa taas. I don't know. So, yan. Ito, kapitbahay namin dyan, yung maraming puno ng fruit-bearing tree. So, ako, hindi, as much as possible, hindi na ako nag-ano ng fruit-bearing tree kasi meron naman yung aking kapitbahay. So, yung aming pergola, sa Christmas, talagay na namin dyan yung decoration. Pero sa inside that pergola, may mga nakahanga kong lanterns. Sa mga retirees, ano nga ba ang fall season? For retirees like me, mas nasa loob kami, no? Mas nasa loob kami ng bahay pagka retirees ka. Kasi nga, mahirap malamig. It's getting colder. So, asawa ko paikot-ikot siya, naghanap ng gagawin niya lagi. No? Yan ang pagka nag-retire ka na, hanap ng gagawin mo. Para lang matapos ang oras na useful ka, no? Kasi ganon. Siguro tips ko lang pagka nag-retire kayo, na-establish yun na yung mga friends ninyo, yung call, yung mga phone number nila. Kasi usually, mahirap pagka wala kang kausap Pero, anyway, that's it for now. Mamaya, mag-aano uli ako sa inyo. Bye! Si Aulo Kasagit. Kung nai-enjoy nyo itong aking kwento or chat with you guys, make sure kayo, likes and subscribe para tuloy-tuloy lang. Hindi for any monetary reason, kundi magkaroon ako ng reason, inspire me na continue doing these things. Thank you. Bye for now.